Coach, excuse po. Yes, mate. Pa-accept daw po si Ate Emelita. Ayun, sige. Pagka meron akong di makita, Apo. paki-address Thank mo sa you. akin. Kasi, ayun, dami pa pala. Kaya na nga. Dumadami kayo. Ha? Kaya nga eh. Uy, tumataas pala, no? Sige, kaya mo na. Okay. Good mo. Good evening again. Naka-record na tayo. Ang topic natin ngayon is katulad din kahapon. Yung economic data. Sana. Ayun. Ito rin yung topic kahapon. Kaya lang mas marami tayo ngayon. Okay. Sinek ko lang kung naka-record talaga. Kita ba yung screen, mate? Kita na? Yes po. Yes, Okay. kita na po. Yes. So, tama-tama. May mga bots po, ano? Yan. Ba't ganun? Pag ganyan ba kalaki kita nyo? Yes Yung po. slide? O, sige, ganyan na lang. Yes. Lumilipat sa isang monitor yung kan eh. So, Yes po, Coach. yan. Una natin gagawin is analyze the US economy, ano? Okay. Pero, bakit nga ba? Bakit natin siya ina-analyze? Anong dahilan? Yan. So, una, kaya lang naman natin gustong malaman kung maganda yung economy ng US is, ang tinetrade kasi natin is XAU. Yan. XAU, USD. Yan. Yan na lang. XU na lang. Ano? XAU, USD. So, they are negatively correlated. Yan. So, pag tumataas yung US, yung value ng US dollar, yung market ng XAU USD, bumababa naman. Baligtad sila. Ayan. Sige. May nagre-request ng record. So, pagka naman bumababa yung value ng USD, yun namang XAU, tumataas. Yan. Yan. Tumataas yan. So, ito lang muna ngayon, ha? Para hindi tayo malito. Ang tanong, bakit? Diba? Bakit pagka tumataas yung value ng US, bumababa naman yung pairs ng XAU USD? At pagka bumababa yung value ng USD, tumataas naman yung XAU. Ayan. So, Coach, kailangan may nagpapa-accept. kailangan nating maintindihan yan para ang dami, no? Kailangan nating maintindihan yan kasi kung hindi natin maintindihan yan, kung bakit, hindi mo aaralin yung economics ng US.
traders ka. Ang magiging problem is, ang mga retail trader na katulad natin, 80% natin ay technical. And 20% natin is fundamentals. Minsan, wala pa nga eh. While the institution, 80% nila is fundamentals. And 20% nila is technical. Dito lang sila papasok. Kaya nagte-technical sila. But fundamentally, they know what will happen to the economics ng USD. They have to know because alam nila that the value of the US dollar is negatively correlated sa value ng XAU USD. In what way? Ibig sabihin, ulitin ko lang, pag tumataas si USD, bumababa si XAU. Pag bumababa naman si USD, tumataas si XAU. Ang tanong is, bakit? We have to understand why, bakit. Kasi, para ma-instill sa isip natin, gaano ka-importanteng alam natin to. Okay. Let us say, country 1. Yan, Philippines. Country 2. O kung country 3. O country 4. O country 5. Kailangan nila ng gold. Gold. Kailangan nila ng gold. Physical na gold, ah. So, para makabili sila ng gold, kailangan nilang bumili ng USD. Yan. Bakit? Bakit kailangan ng USD? Bakit hindi bumili ng gold na lang? Halimbawa, ako, Pilipino ako. Pambili ko na lang ng, yung peso ko, pambili ko ng gold. Hindi pwede. O yung, halimbawa, China. O halimbawa, Australia. Hindi. They need to buy USD. Yun yung ini-enjoy ni USD. So ngayon, kung mataas ang value ng USD, so kailangan ng maraming peso para makabili ng USD. So ibig sabihin, tataas yung physical value ng gold. Kasi mataas yung bili ni number 1 sa USD. Ganun din si Por, kailangan niya ng gold, physical gold. Bago siya makabili ng physical na gold, bibili muna siya ng USD. Mataas. Ganun din si 5. Ganun din si 2, ganun din si 3. Ngayon, magdidepende ngayon kung gaano nila kailangan. Hindi masyadong kailangan ni 1. Ay, hindi muna, mataas eh. Hindi kailangan ni 4. Hindi, kailangan niya pero hindi ganun kakailangan. Di muna. Mataas pa eh. Si 5 ganun din. Si 2 ganun din. Naiwan si 3. So, ibig sabihin, sa law of supply and demand, nabawasan yung demand. Isa lang yung nagdi-demand. 3. Siya lang yung nangangailangan ng gold. So, bibili siya ngayon ng USD, mambibili ng physical na gold. So, mangyayari ngayon, since iilan lang yung bibili ng physical na gold, bababa yung presyo ng gold. Kaya bababa yung XAU USD. Walang masyadong demand. So, ibig palang sabihin, kung alam natin yung economic condition ng Amerika, mapipredict natin yung mangyayari kay gold in a long term. Again, long term. Hindi yung pagkalabas niyang kwan, yun na kagad. Hindi. So, doon nga papasok yung tinatawag na 20% technical ng mga institusyon. Sa mga retailer na katulad natin, hindi tayo naggaganyan. Bakit? Sakit sa ulo niyan eh. Kung hindi ituturo at hindi isi-simplify. Yan. Nakakasunod kayo, mate? Nakakasunod kayo? Hello? Yes, coach. Yes, coach. Oh, yes. Magparamdam kayo ha, baka mamaya. Hello mate Ella. Okay? Naka-join ka na. Okay. Nakakasunod ka mate Ella?
Hello? Wala kayang mic si Mate Ella. Okay. So, let's say, biglang bumaba yung value ni US. Mamaya na natin pag-usapan bakit bumababa, bakit tumataas. Basta, bumaba. For some reason, bumaba siya. Oh, kailangan ko ng gold. Bakit kailangan niya ng gold? Mamaya na. Kailangan muna ni Juan ng gold. So, kailangan niya ng gold, mababa yung USD, bibili siya ngayon ng USD. Bibili siya ng gold. O, di kailangan ng gold. Nagdadagdagan yung demand from 1 and 3. From 3 lang, naging 1 and 3 na. So, nagkaroon ng demand si gold. So, naalaman din ni Por, uy, mababa yung USD. Bili na rin ako ng USD. Bibili ako ng gold. So, dumami na yung demand. Ganon din si 5, ganon din si 2. So, dumami yung demand ng gold. Di ba kahit naman sa palengke, pag merong isang bagay at maraming bumibili, yung presyo nung tumataas. So, that is the reason kung bakit tataas na ngayon si gold. Kasi, mababa na ang value ni USD, makakabili ni sila at mas makakabili sila ng physical gold. O dagdagan natin, bakit ba kailangan nila ng gold? 'Di ba? Bakit kailangan ni 1, 2, 3, 4, 5 ng gold? So, ngayon, sa panahon ng digital ngayon, na lahat ng tao mayroong digital equipment, 'di ba? May mga tawag dito, may mga sasakyan, 'di ba? Puro na yan, digital, mga electronics na. May mga gamit daw diyan yung gold. Kaya ibig sabihin yung gold, kinu-consume din para sa mga electrical equipment na yan, mga digital equipment na yan. So, kaya nga 'di ba, yung gold ngayon talagang minimina kasi yan pala ang pangangailangan niyan. Hindi yan pala lang para lang magkaroon ng kwintas yung tao, ng singsing yung tao. So, kaya mataas ang demand ng gold. Kaso, nagdidepende kung ano ang value ni USD. Kaya, we need to know ano yung value ni USD. Doon papasok ngayon yung economy na pag-aaralan natin. Kaya, we need to understand yung economics ng USD. Economy kasi, di ba ito yung pera, trabaho, production, yun. Kung healthy ba o unhealthy. Okay. Nakakasunod ba yun, mate? Hindi ba masyadong malalim yung paliwanag? Hello? Coach. So ngayon, aalamin na natin ngayon, ano ba yung mga indicator for us to know kung maganda ba o pangit yung value ni USD. Yan. So we have to analyze the economics ng USD. Okay. Ano-ano yung mga indicator? May mga indicator yan. Picturean nyo ha, tapos mag-note kayo. O yan. Slide number 2. Summary of sequence. Sequence, yung pagkakasunod-sunod. Hindi man ito perfecto, pero halos ito na rin yun. Okay. Unang indicator, yung trabaho. Ayan. Jobs data. Ano yung mga indicator na yan? Makikita nyo yan sa Forex Factory. Okay. So, saan naman makikita yan? Labas tayo ng Forex Factory. Forex Factory yan. So, pupunta kayo doon sa calendar. Ayan. Punta kayo sa calendar. Ayan. Pindutin nyo yung calendar. Kung mapapansin nyo, may dinagdag akong GBP. Ayaw ko niyan. Gusto ko USD lang. Punta ka ngayon sa filter. Pindutin mo yung filter. Tanggalin mo yung GBP. Yan. Tanggalin natin.
Dadandahanin ko para makasunod yung iba. Anyway, may video to, pero mas maganda na makasunod kayo. And then, balik ka sa, so, apply filter. Yan. Mawawala na yung GBP. Yan. Tapos, i-adjust nyo yung date dito. Nakalagay dyan, this week. Ibig sabihin, yung buong linggo nito, di ba? Buong linggo nito is August 3, Sunday, August 4, August 5, August 6, August 7. Yan. Yan. 8 and 9. So, the whole week. Yan. Pero minsan, hindi lumalabas yung the whole week. Gawin nyo, pindutin nyo to. Yan. Bawa, nakalagay 1. Yan lang. Apply setting. Yun lang. August 1. Ngayon, kung gusto nyo namang the whole week, pindutin nyo uli. 1, pindutin nyo yung 1, pindutin nyo yung hanggang 8. Yan. Dalawa. Naka-range. Yan. Lalabas na yan. So, ganyan lang muna. Forex Factory. So, andito ngayon yung mga, ayan, tulad niyan, non-farm employment, employment rate, ayan, nandyan ngayon. Ngayon, kung gusto niyo maintindihan yan, ito yung folder. Paano naman yung folder? Bubuksan niyo yung folder. Pagbukas niyo ng folder, makikita niyo, ayan, mga source, ano ibig sabihin, ano epekto. Actual, greater than forecast, ito yung actual. Actual, greater than forecast is good for currency. So, ibig sabihin, USD yung pinag-uusapan. Pagka itong average hourly earnings, chinek mo to sa folder, sasabihin sa'yo, actual, greater than forecast is good for currency. Good for USD. And this is one of the indicator. Another is non-farm employment. Ganun din. Buksan mo, basahin mo, tapos abangan mo. Like what happened nung August 1. Yung forecast nila is, previous dito is 147. Hindi 14. Nag-forecast sila 106. And then, ang data lumabas, 73. Good or bad, mate? Good or bad? Bad. Bad. For correct. So, if this is bad, what will happen sa USD? Value muna, value. USD down. Value ng USD muna, value. USD Wag down. XAU USD ha, value ng USD lang. Bababa. Mahina. Bababa, di ba? Yung value lang ng USD ang tingnan nyo. Wag yung XAU USD. Mamaya yon. So, kung nawala ng trabaho, o non-farm employment kasi is, ayan, sabi niya, job creation. Ayan. Sorry. Ito. Natakpan pala. Non-farm payroll is the change in number of employed people during the previous month. Nabawasan. Ayan, bumaba. Diba? 73 lang. So, ibig sabihin, nabawasan yung trabaho. Ngayon, babalik tayo dun sa slide. Economic. Nabawasan ng trabaho, walang pera yung ibang tao. Tama. Yes. Tama ba? Correct, coach. So, walang Coach. bababa. Yes. Ayan, bababa yung, yan. Paano kung maganda yung lumabas? Tumaas. Yung non-farm payroll, Maraming may pera, coach. maraming may pera. So, ganun lang naman ibig sabihin nun. Doon muna tayo sa tumaas, ha? Assuming na muna tumaas. Kung tumaas yung trabaho, may pera ang tao. Anong gagawin niya? Ano mangyayari sa retail sales at saka sa consumer? Bibili ng bibili. Bibili sila, di ba? Tataas ang retail sales. So, ibig sabihin, tataas ang demand. Anong gagawin ng mga may business? Magpo-produce.
O anong gagawin ng mga, halimbawa ako, may sakit ako, may pera ako, magpapagamot ako. Services. O kaya naman may pera ako, magbabakasyon ako. Services. So, gaganda ekonomiya. Ibig sabihin lang naman pag sinabi mong gaganda ekonomiya, maraming pera. May umiikot na pera, may trabaho, gumagastos ang tao. Yun. So, since yung tao ngayon, gumagastos, tumataas ang demand, tataas din yung inflation. Unti-unting tataas yung presyo ng bilihin. Yan. So ngayon, yung may mga business, mag-i-import sila. Pag nag-import sila, tataas yung demand ng import. Diba? Tataas din yung production nila. Production price nila. So, pag nag-manufacture sila, tataas din yung presyo ng pagmamanufacture nila. Lalong tataas yung bilihin. Tama. Nagko-connecta ba? Nagko-connecta, mate? Nakukuha nyo, no? Kung nalilito kayo, normal lang yan. Pero, okay. So, kaso, may trabaho pa yung mga tao eh. Sige lang, gastos lang. Gastos lang. O, sige. Taas ang bilihin. Import uli. Tataas ang presyo. Sige. Hanggang tumaas ng tumaas yung inflation. Pag mataas na inflation, eto na ngayon si Federal Reserve. Itataas niya interest rate. Ibig sabihin, mataas ang interest rate, masigla yung economy. Maraming pera. Masigla yung economy hindi masigla yung tao. Masigla yung economy. Kasi may mga tao na walang trabaho, mahal ang bilihin, di ba parang tayo, nagre-reklamo tayo. Mataas ang bilihin eh. Pero, pag mataas ang economy, kaya nga pag hindi maintindihan yung economics, sakala nila, ba't ganun? Ganda raw economics. Taas naman ang bilihin. Kasi, tumataas yung bilihin dahil maraming demand. So, sa Amerika ngayon, mataas na inflation, tataasan nila yung interest rate. Okay. So, mangyayari ngayon, tataas yung value ng USD. So, si country 1, 2, 3, 4, 5, dali muna. Hindi muna ako bibili ng USD, pambili ko ng gold. Kasi mataas eh. Maghihintay akong bumaba yan. So, since bumaba yung demand ng USD, doon papasok ngayon yung XAU. Ano mangyayari sa value ng gold sa market? Bababa. Ngayon, kung bumababa yung demand ng gold, bababa rin presyo niya. Bababa din to. Pag bumaba ito, ayan. Doon na papasok yung mga forex trader. Kaya lang, advantage pag maalam ka dito. Pero kung di mo alam, charting ka. Puro ka charting. Si institution ngayon, naka-economics. Kaya sabi nga ni Warren Buffett, hindi nyo kami matatalo. May nabasa akong article. Sinabi niya talaga, hindi nyo kami matatalo, retailer. Kahit anong gawin nyo. Not unless we think like them. Which, yun yung ini-induce ko sa inyo ngayon. To think like institution. Mahirap. Mas mahirap pagka nawala yung kapital nyo. Tama ba, mate? Tama ba? Mas mahirap pag yung kapital natin, ang inaasahan natin, kumita, Yes, coach. mawala. Oh. Okay. Kaya dito pa lang panalong-panalo tayo dito, kaya sana wag niyo sayangin, ano? Don't get me wrong. Why I'm always reminding you to take notes. And I'm telling you, wala akong bayad. Hindi dahil gusto kong magpabayad. Gusto kong makita nyo kung gaano ka importante itong ibinibigay ko sa inyo ng libre. Dahil nakuha ko to sa iba. Hindi nga lang pinaliwanag sa akin ganitong kasimple. At pinasisimple ko lang.
Huwag na kayong babanggit kung saan ko nakuha. Basta importante, binibigay ko ng libre sa inyo. Sana, igihan nyo yung pag-aaral. Okay. So, let us continue. Ngayon, yung GDP, laging ito. Ibig sabihin, resulta na lang ito ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Huli na to. Pero, ito ang malakas magpagalaw ng market. Di ba? Napansin nyo nung Friday, iba yung galaw niya. Okay. Pero, ito yung nagbibigay ng ito, consumer, ito yung nagbibigay ng dahan-dahang idea na nagkakaproblema yung economy. Siyempre, sila yung bibili. Yung manufacturer magdidepende lang sa demand ng consumer. So, kaya ito yung early indicator. Kaso, ito talaga yung nagbibigay ng napakalaking impact. And this is always first Friday of the month. So, put that into your calendar, first Friday of the month. Yan. Yung iba, ayaw namin magkuha ng high impact news. If you don't know the effect, but eventually, pag alam nyo epekto, masusundan. Yung iba kasi, ayaw namin. Kasi hindi naman nila inaaral. Masusundan. Okay? Okay, next slide. So, employment, job market, sabi niya. Yun yung first item. Ang tanong, ang tao ba ay nagtatrabaho? Are people working? Paano mo malalaman? Non-farm payroll, data. So, ilan yung nadagdag? O kaya naman, unemployment rate? Dumami ba yung walang trabaho? Nag-apply? Kasi sa Amerika, meron pala mga data yan. Tapos, yung sahod ba nila tumataas? And then, bago lumabas yung non-farm payroll, merong ADP. Ito yung parang private agency na nagbibigay ng preview ng non-farm payroll. Parang 1 week difference. Yan. Babagsak. Tataas, parang ganon. Ito naman, JOLTS job openings, parang private din na nagbibigay ng mga idea tungkol sa mga trabaho. So, yan yung mga data. Pag binasa mo yan, magkaka-idea ka. Uy, good. Uy, bad. Taglis insight, sabi niya, kung walang trabaho, walang income. Unang senyalo is kung buhay ang ekonomiya. Since yung ekonomiya ang binabantayan natin because of the value of USD, malaking bagay na namomonitor ito. Okay? Next. Question, mate. Nakakasunod kayo? Mate, ano ba yung non-farm payroll? Anong gagawin para maintindihan yung non-farm payroll? Punta kayo ng Forex Factory. Yan. Non-farm payroll. So, buksan nyo siya. Eto, non-farm employment change. Buksan nyo yung folder. Change in the number of employed people during the previous month, excluding farming industry. Ano ibig sabihin yan, mate? Hindi ko maintindihan. Medyo mahina ako sa English. Ang gawin nyo, hindi ko kinikriticize yung mahina sa English, ha? I'm giving you a solution for that. Ako man, mahina ako sa English. Ang gawin nyo, kopyahin nyo. Tapos, tawagin nyo yung kaibigan ni MatePass. Kaibigan ni MatePass to si ChatGPT. Kaibigan ko na rin, malapit na. Mate. Yan. Meron pumapasok. Yan. Tapos, ilagay nyo dyan. Paste nyo. Pagtiyagaan nyo, sa una lang naman kayo malilito yan. Tapos, pa-explain nyo sa kanya. Sabihin nyo, taglis. Taglis, explain mo nga ng taglis sa akin.
ChatGPT, explain mo ng Taglish sa akin. So, kausapin nyo siya. Ayan. Ang ibig sabihin ng non-farm payroll is sabi niya, change in the number of employed people during the previous month excluding farming industry. Taglish. Ito ay tumutukoy sa pagbabago sa bilang ng mga taong may trabaho noong nakaraang buwan. Hindi kasama ang mga nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura at pagsasaka kaya non-farm. Mas kilala ito sa economic calendar bilang non-farm employment change o minsan ADP, non-farm sa private. So ayan na. Halimbawa, kung tumataas ang bilang ng empleyado, ibig sabihin maraming kumpanya ang nag-hire, good sign economy. Every time na maganda ekonomiya, maganda ang USD. Yun lang naman yung habol natin eh. Gusto nating malaman kung USD ay maganda o pangit. Kung maganda, XAU, ano mangyayari? Pag maganda ang value ng USD, Bababa. bababa. Taas Pero po. hindi bababa kaagad. Pag mataas ang XAU, USD, bababa yung XAU. Baligtad. Kaya nga nandito siya sa kabila. Pag mababa ang USD, ano mangyayari sa XAU? Tataas. Tatas. Kaya, kailangan nyong aralin. Kailangan nyong pagtiyagaan. Kung hindi nyo pagtiyatyagaan, mas mabuti pa, wag na kayong magtaas ng lot size. Para na lang kayo naglilibang nun. Okay, next slide. Okay, so ito na siya. Maraming trabaho, maraming bumibili, kailangan nilang mag-manufacture o kailangan masigla yung ang tawag dyan, yung mga services katulad ng ospital, mga hotel, mga anything about services. Ngayon, paano mo malalaman? So, insight, pag ang PMI daw ay more than 50, lumalago ang negosyo o expansion. So, kung malago ang negosyo, another sign na maganda yung USD. Yan. Kung less than 50, nakita nyo, hindi maganda ang USD. So, alam nyo na kaagad yung pwedeng mangyari long term hindi yung short term. Long term. Okay. Next slide. So, ito. Pag nawalan ng trabaho yung mga tao, ang tendency, hindi sila kagastos na kaagad, bigla. Nawalan ng babawasan ng trabaho, mangyayari yung mga tao, hindi masyadong magagastos. Mababawasan din ang retail sales. Kaya ito yung early indicator. Pagka, ito, nasa middle of the month, makikita mo, pagkakaroon ka ng idea. Bakit bumababa? Siguro, nabawasan ng trabaho, mga tao. Pero, kahit may trabaho, baka yung trabaho niya temporary lang. Ganun din. Makaka-apekto rin yan. Kaya, this is an early indication na may problema. Next slide. Ito, trade balance. So, katulad nung in-explain ko kanina. So, halimbawa, malaki ang production. So, nag-i-import sila. Yan. Kaya lang, ang problema, pag nag-i-import, naglalabas sila ng pera. So, medyo may negative pa nito. Yan. Unlike pag nag-i-export, di ba? Nag-i-export. Export, di ba? Pag nag-i-export ka, naglalabas ka ng produkto. Tama ba? Correct. So, ang ginawa ni Trump para kumikita pa rin siya sa import, di ba? So, nilagyan niya ng tariff. Tama ba yung paliwanag ko, mate? So, na-reverse niya, di ba? Imbis na yung mga nag-i-import ang mas kumita, so, dahil doon sa tariff na yon, di ba? Na-reverse niya to. Kaya actually, magaling si Trump.
Yun nga lang sabi nila si Raulo. Pero magaling siya. Para sa akin ha. Opinion ko lang naman yon. Okay. Pag gusto mo rin maintindihan ito, nandun din sa folder. Pag di mo, o kaya ilagay mo sa ChatGPT. Pinapakita ko lang sa inyo yung mga dapat nyo i-research. Kasi hindi naman natin ma-discuss ng ganun kakwan. O PPI. Ano na may PPI? Yan. Siyempre, pagka yung mga manufacturer, kailangan nila ng mga raw material, i-import na naman sila. So, tataas yung production nila. Production cost. Ayan. So, pag tumaas yung production cost nila, tataas din yung presyo ng bilihin. Di ba? Pag sobrang taas na ng mga bilihin, tataas din yung inflation. Di ba? Inflation talaga. So, tataas yung interest rate. So, tataas yung USD. Pag taas ng USD, bababa yung XAU. Laging lang naman ganun. So, tumataas na yung production, anong susunod? Ayan na, presyo ng factory level, sabi niya. Kung mataas ang PPI, posibleng tataas ang consumer prices. Inflation. Very common naman yung inflation ngayon sa atin. Marami na nakakaintindi yan. Then, ayan. CPI, Consumer Price Index, dito mo makikita kung mataas na ang cost of living. Isa sa pinaka-critical na tinitingnan ng Fed. So, sa Forest Factory, makikita mo yan. Mas importante itong month to month, wag yung year to year. Matagal yan eh. Core, pag sinabi mong core, wala yung food at saka energy. Yan. Core PCE, yan. Halos parehas lang naman ibig sabihin yan. Tumataas yung presyo ng bilihin. Okay? So, yun yung binabantayan ng mga PEDS. Then, pag eto na ngayon yung PEDS, masyado nang mataas. Yan, masyado nang mataas ang tawag dyan. Boss, excuse me. Pa-accept daw po. Oo nga, no. Si Elmate Elvira. O ngayon lang siya nakakuha. Okay. So, ngayon, mataas na ang inflation, nag-o-overheat na yung economy, ang gagawin ni Feds, tataasan niya yung interest rate. Yan. Pag tumaas ang interest rate, tataas ang value ng USD. Bababa yung XAU. Long term, ha? Ulit ko lagi, long term. Hindi pag lumabas ito, pasok ka kaagad na sell. Hindi. Titingnan mo kung nasan yung market structure. So, kung mataas yan, abangan may market structure. Kaya we will have a separate lesson for market structure. Pero wag nyo na lang muna intindihin. Doon muna tayo sa value ng US. Medyo dinadala ko lang kayo. Kasi pag pinagsama-sama ko yan, malilito tayo lahat. Pati nga ako malilito. Kasi nagwo-worry ako baka hindi makuha. Pero minsan, meron tinatawag na FOMC statement. Yan. Yung mga speeches ng mga CEO. Tapos yung mga meeting nila. Yan. Katulad halimbawa nung non-farm payroll. Tingnan natin ha. Oh. Punta ka ngayon. Nasaan na ba yun? Sana yung ating ito, Forex Factory. August 1. Punta tayo na August 1. Tingnan nyo ha. Kailangan minsan basahin nyo rin tulad nito, non-farm employment, sabi niya. Saan ba? Ito. 73.
tumingin din kayo dito sa news. Yun yung ibig sabihin nung ito, mga statement na yan. Mapapansin nyo sa Forex Factory, tingnan natin. Coach Satu yata. Kasi madaling araw siya. Dali Bukan ako ng konti. Balik ako ng konti ng kwan. Yung may FOMC. Ayan, yung ganyan, no? Yung ganito, pag nakakita kayo ng ganyan, walang value. Walang value yan. Buksan nyo yung folder. O kaya, puntahan nyo sa news. Dinadahan-dahan ko kasi may pakikita ko sa inyo. Okay. Di ba lumabas yung August 1? Tingnan nyo, ha? Kasi di ba merong nagtanong, di ba manipulated? Tingnan natin. Tingnan natin yung makikita natin. Tsaka natin, kayo magsabi kung manipulated ba o hindi. O, di ba? 106. Tapos 73. Yan. O, di ibig sabihin, bumagsak yung employment. Tingnan natin news. Nawala na yung news kanina. Asa na ba yun? Kanina may news. Ano bang gagawin? Parang sisisantihin ni Trump yung nasa labor statistic. Sabi niya, mali yung binigay nilang statistic. Sabi niya ganon. Nire-rig nila yung report. Dinadaya nila yung report. Diba? Bumagsak yung kanina nagbasa ako. Ewan ko, may nagbasa ba sa inyo? Bumagsak yung report. Yan. Bumagsak yung report pero kinokontra ni Trump. Hindi totoo to. Diba? Nung bumagsak, biglang bumira yung gold pa ganon. XAU. Hindi totoo to. Diba? Hindi totoo yan. Dinadaya nyo. Sisisantihin ko yung nasa labor statistic. Pero sabi nung isang mga kwan, wala namang basihan yung sinasabi ni Trump. So, nagkokontrahan yung mga statement nila. So, pag sinabi ni Trump na hindi totoo yan, what will happen? So, punta tayo ng chart. XAU. Daily. Diba yan yung last Friday? Diba? Ngayon, mapapansin nyo may buntot. May buntot, diba? Ibig sabihin, kanina bumaba. Tapos ngayon, magmula dito tinutulak ngayon ni buyer. So, nagsiship. So, ibig sabihin, sinusustain niya yung data last week. So, long term. Di ba? Pero kinokontra ni Trump. Kaya nga yung salita ni Trump, ayun. Di ba? Kinokontra ni Trump. Ayun siya. Ayun yung kanina. Ayan yung galaw kanina. Sana ba yan? 1 hour. Properties. Try nating mag-MT5 bukas. Kasi medyo matagal talagang paliwanag ito. Kasi pag binilisan, lalo. So, ayan, oh. So, nilagyan ko ng period separator. Nakita natin ito. 6 o'clock, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Ah, sorry. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alas 8 na. Ayan na. Ito na yung momentum ng London. So, nawala na yung pagbagsak na to. So, ano to? Sinusustain niya ngayon yung data ng non-farm payroll. Kaya nga sinasabi ko, long term. Pero hindi ibig sabihin, bili ka kaagad. Tignan mo yung chart. Tulad kanina, bumalik, di ba? Bumalik. Oh. Tignan mo. Yan. Sisilipin mo yung chart. Pero, ayun, oh. O, di ba, nakasell kanina si coach, di ba? O, kumita si coach. Pero hindi ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin, di diretso talaga dito. Eh, ngayon, bumalik ko. Ayun. Ako, kumita rin ako ng konti kanina. Kaso ngayon, nag-sell ako, eh mukhang nag-reverse na yung market. Yan, naayaan ko na lang. Talagay ko, may stop loss ako, 0.01. Wala na to. Just close ko na. Okay. So, ano ngayon nangyayari? Nagmamaterialize yung long term ni non-farm payroll. Yan. Kung titingnan natin to sa daily, ayan siya. Ayan na siya. Although na sideways siya, long term, pero yung daily, uptrend. Yan. Ano naging uptrend, mate? Uptrend, di ba? Yung iba kasi sanay kayo tumingin pag uptrend, pag ganun. Di ba? Ganyan, ano? Lalo na yung mga bagong pasok. Yan ang uptrend sa inyo. Tama? Etong tatlo na to, uptrend na to eh. Uptrend na yan eh. Kahit yung iba kasi, titingnan nito lahat, kaya nalilito. Ito lang tingnan yung tatlo na to, uptrend na yan eh. So, kung uptrend yung tatlo na yan, ano hahanapin mo? Di ba? Anong opportunity hahanapin mo? Kung kayo mate, anong Buy. hahanapin nyo? Buy na. Eh, iba kasi titingnan nito. Non-farm payroll. Bad. Oh, bad ang USD. Oh, bad ang USD. Ano mangyayari sa XAU? Tataas. Long term. So, ibig sabihin, bakit long term? Kaya ako sinasabing long term, may time na babalik. Tulad nito. Kanina, di ba? Nag-sell pa nga kanina eh. Oh, bumalik. Pero, ang long term bias mo, pataas. Ano pa? Punta ka ng daily. Huwag mo nang tingnan ito para di ka malito. Tingnan mo lang ito. Oh, di ba? Uptrend yan. Bakit uptrend? Eh, di ba? Oh, let's say ito. Itong ito ikuan nyo to. Maraming nalilito dito hanggang ngayon. Ang tingin nila kasi talaga sa market, na binabagalan ko talaga. Tingin nila sa market, ang uptrend ganun lagi. Ganyan. Hindi ganyan hindi ganyan. Ganyan naman talaga pero itong tatlo na to uptrend na kagad yan. Oh, lagyan natin ito ng kuan. Puntot sa ibabaw. Tapos ito, ayun.
Ito, ayun. O, di ba? Ang uptrend, kailangan daw may low. May high. So, dapat may higher high. Dapat mayroong higher low. Itong dalawa na to, uptrend na to. Di ba? Ba't hindi may ganyan ng turo sa amin eh? Dapat merong ganito eh. May ganito eh. Dapat may ganyan eh. Tama naman. Subukan natin. Palabasin yon. So, this is Monday. This is Friday. This is Thursday. Tama. Nakakasunod kayo, mate? Yes, sir. Yes, sir. Yes po, yes po. So, from daily, pababain natin ng 1 hour. Kasi gusto nating makita to, tatlo na to, sa 1 hour. Baba tayo ng 1 hour. So, ayan yung separation, di ba? Ayan. Sa mga baguhan. This separates the daily. Ibig sabihin, isang araw. So, ayan siya. Oh. O, di ba? Low, high, higher low, higher high. Yan yun. Yan yung kanina. Yun yung dalawang daily. Ito yun. O, di ba yung itsura no isang daily kanina, ganon? Tapos may buntot. Tapos mahaba yung isa. Tapos may buntot. Palagay ko naman, nakuha nyo yung economics calendar. Tapos ulit-ulitin nyo na lang yung video. Yung video, pag binigay ko sa inyo, mate, minomonitor ko yung views. Tsaka i-promote nyo rin yung video. Malapit nang makadumami yung subscriber nun. Kailangan pag naka 1,000 pala yun eh. Ewan ko, namomonetize daw, sabi ni Mate Emmy. Hindi ko naman alam. Baka sakali. Okay. So, remember, this is the period separator. Kaya may MT4 tayo, MT5. Para alam nyo yung mga tools. So, this is 1 day. Kung 1 hour yan, every candlestick is 1 hour. Dito nag-open yan. Yan. Dito nag-close. Oops, dali. Tingnan ko nga. Daily. Baligtad pala. Sa taas pala yung buntot. Ayun. Sa taas yung buntot ha. Hindi pala sa baba. Ano? Oo. Bili kayo no? Ito ano? Ay, hindi bumili kayo. Dali ah. Dali mo na. Okay. Gugutom na yung mga anak ko. Sige. Tatay nanay ako eh. Ang mami nila nasa probinsya. Okay. Aha. So tandaan nyo ito ha. Kasi pagka natutuhan nyo yan, ito. Uptrend ito. Kaya lang, paano mo kukumbinsihin yung sarili mo na uptrend yan? Baba ka ng 1 hour. Yan. Then gamitin mo yung period separator. So, from here, nag-open yung market. And then dito nag-close. Yan. So, pag ginanon mo yan, ayan yung body. Tapos, ito yung high. Ayun yung buntot sa taas. So, ibig sabihin, pag tinignan mo yung daily, ayan no? Tumaas. Tumaas yung price. Tapos, medyo kumontra yung seller.
Pero since malaki yung body, ang bias nito, buy pa din. And then the following day, nag-open dito, nag-gap down, medyo binaba ni seller pero talagang malakas si buyer. Ito, very strong to. Tapos, sarado ron. Very strong yung ni non-farm payroll. Kaya nga ang bias nito talaga tataas. Ang bias niya tataas. Although, ayun no, pansinin nyo, may buntot sa baba. Ano ba ibig sabihin ng buntot sa baba? Buyer or seller? Rejection. Seller. Seller. Okay. Buyer. Rejection. Buyer. Ibig sabihin, kanino yung huling galaw na nangyayari? Buyer. Buyer, yes. Si seller, medyo pumorma muna siya. Binaba niya yung price. Pero sabi ni buyer, oops, hindi Kaya may buntot. So, ang huling nagdidesisyon ngayon is buyer. Ngayon kasi nga nagkaroon ng buntot. So, ibig sabihin, ito yung momentum na ito. Although na ito ay nagkaroon ng rejection pababa, ito, nagkaroon ng rejection pero talagang very strong. So, this is a very strong 2 candlestick. So, asan ng flow? Di pa ganun. Ngayon, kukontra ba tayo? Ako mamaya, pagka nagtapos tayo, papasok na uli ako. Yun na yung nakikita ko. Kasi ayan nakikita nyo na ba? Ayan na ayan yung tatlo Sige. Baba ulit tayo ng 1 hour para mas makita nyo. 1 hour, ayan Open dito, close dito, body. Tumaas, bumawi, tapos sideways, Asian. Ayan, Asian. Non-farm payroll. Very strong, Tapos consolidation, Asian market. Lumabas na. Bababa. Ayan, nagpo-pullback na siya. Pero very strong talaga to. Kitang-kita. Ano pa? Non-farm payroll. Ano pa? Daily. Lahat nung kan. So, kung may lumabas man ng ISM, retracement. Yun ang lumalawa. Although na may fair value gap yan, hindi naman ibig sabihin ng fair value gap, babalikan ka agad Babalikan, pero hindi sinabing babalikan ngayon, bukas, makalawa. Hindi sinasabing gano'n. Pero babalikan yan. Babalikan at babalikan. Isasara niya yan. Diba? Strong support, strong resistance. Market is sideways. So, ayan siya. Kaya lang, medyo nasa gitna na. Kaya ingat tayo. Lalo na bukas, Tuesday, may ISM, di ba? So, may posibilidad mag-retrace siya. Pero sa ngayon, ano yung pinakikita ngayon? Tingnan natin, ano yung pinakikita niya ngayon? Magnify natin. Ayan. So, establish na sa isip natin, pataas. Ako, yun ang nakikita ko. Si price, hindi pa tapos, pero bumaba. Ni-reject ni buyer, anong oras? London session, di ba? Maya-maya alas 9, papasok na si New York. So, London and New York combined is 95% ng volume. So, nandito talaga yung momentum. At the moment, sa 1 hour, lumabas na siya sa consolidation. We have a separate discussion regarding MT5, candlestick,
breakout, consolidation, size and speed. Yon. Dinadagdagan ko lang yung topic natin ngayon kasi meron tayong live chart. So, ayan. Diba? This is a consolidation. Breakout. Nasa 1 hour. This is somehow a good breakout. Bakit? More than 50%. So, nagpo-pull back. So, we can wait dito for another consolidation. A breakout sa taas, pull back, then angat. Lalo na mamayang mag 9 o'clock. So, sana makasabay tayo. May mahabol pa, coach. May mahabol ba? Oo nga, no? Ba yan? Pero anyway, naka-video naman to. Ayan, naka-record naman to. Oo. Hindi tayo makaabante sa MT5 kasi syempre meron tayong live chart. Pangit naman kung hindi tayo magdi-discuss ng live chart. Kaya sinisingit ko pa rin live chart. I hope yung economic calendars, economic data is clear naman, clear sa inyo. And if not, use ChatGPT. I-copy nyo, i-paste nyo doon. Then, unti-unti nyo maintindihan yan. Paano gagawin namin, mate? Sa note nyo, maglagay kayo doon ng non-farm payroll, actual, previous, forecast. Yun lang. Hanggang sa magkaroon kayo ng idea. And then eventually, it will, malilinaw yan kasi from time to time naman, itatouch natin. Tulad ngayon, bigla tayo nag-charting, di ba? Wala sa kuha natin. So, anong ihintayin natin ngayon? Ito na, we have a good breakout na. Anong hintayin natin? A good pullback. Mate, paano namin malalaman na good ang pullback? Paano namin malalaman na good ang breakout? Good. If the body of the candlestick, for example, 1 hour, is more than 50%, magmula doon sa breakout. And this is more than 50%. Tama ba, mate? Tama ba? Hello? Yes, Tama, coach. coach. Tama, Yes coach. po. So, we are waiting for the good pullback. Ngayon, kung gusto nyo na medyo maging clear, mag-zone refining tayo, anong gagawin natin? Para mas maging malinis. We go down 15 minutes. Lower time frame. Yan. Oh, coach. Oh, mate, di ba very engulfing to? Yes. This is a very engulfing which is a sign of bababa. But don't forget, on the higher time frame, pataas to. So, this could be just a fullback of this breakout. Yung iba kasi ang gagawin nila, nakakita ng ganyan, ang iniisip nila, bababa. Bababa naman talaga. Kaso, ang ginawa nila, bababa ng bababa. No. Dapat, meron ka rin kuhan. Babalikan niya ito. Ito yung impulse, diba? Saan ang galing dito? So, possible, balikan niya yan. Pwedeng dito, dyan. Pwedeng dyan din. So, ibig sabihin, hihintayin natin siya dyan. So, how can we consider that this is a good pullback? For a good breakout, eto siya. Kailangan malalaki yung candlestick. Yan, laki, di ba? Halos wala nga pula eh. For a good pullback naman, pabalik, may pula, may green, may pula, may green. Yung pula kasi, sign na bababa. Yung green naman, sign na kumukontra siya sa pagbaba. Eto, tumaas. Walang sign ng pagkontra. Dito na lang. Oh, bakit? Kasi, obligadong magkaroon ng high, low, pag ganun. Obligadong may ganun. So, kaya mamaya, pagka nag-iwahiwalay tayo, di, abangan nyo. Abangan nyo, pag nakakurot kayo, di okay na. So, ayan very engulfing. Yung iba, magbabay na dyan. Pwede naman, pero kung malaki kapital mo, ang gawin mo, lapara mo yung stop loss mo. Pero if I were you, pwede kayong maghintay na ganyan. Yung may malalaki kasing capital, pinapasok na nila yan kasi kaya naman nilang i-absorb yung volatility niyan. Tulad ko, minsan pumapasok ako kagad kasi lalo na pag ganito. Pasok ako kasi kaya ko naman yung kwan. Oh. Paano kaya, mate? Paano mo malalaman kung kaya? Paano niyo malalaman kung kaya?
Sukatin nyo. Ilang kaya hanggang doon? Uy, 109. So, pag napasok ako ng maaga dito, pwede ako ma-stop loss. Ngayon, if you believe that this will go down, wait here. Ako ang gagawin ko, pag bumaba pa yan, pasok ako na isa. Ganun. Bakit? Ba't papasok ka? Breakout nga eh. Don't forget, breakout siya. Ayun. And this is a consolidation. This consolidation is somehow what? Support. Di ba? Ayaw niyang bumagsak. Oh. Ayaw niyang bumagsak. Ayaw bumagsak. This is support. This is a strong support. Babalikan niya lang simply because to create high, this is low. To create another higher low. Pero walang sigurado. Kaya pag nandito na kayo, set your stop loss. Yan. So, hintayin nyo mag-consolidate dyan on the lower time frame. Any question, wait? Ilan ba tayo? Dami natin ah. Diyos ko. Dumadami tayo ng dumadami. Oh. 41. Grabe. Oh, Pastor Alvin. Good evening. Pastor Alvin ba? Tama ba, Pastor? Team Isay. Any question, Pastor? You can unmute. Any question bago tayo kan? Mate Sara, good evening. Si Mate Sara, malakas ang loob nito eh. Nagpo-0.3 ka eh. No? Kita ko yung trade mo, 0.3. Si Mate Good evening BB. po, Sir Eugene. Mate Pastor, kumusta? Regarding po sa consolidation, Welcome sa ating review. regarding sa What's consolidation. excuse? Permission to leave. May Yes, important na akong yes, ano. Mate Pas. Thank Okay. you po. Yes, oo. Any question regarding sa topic natin? Hindi ako nagpipibo na. Nagpipibo ako dati pero hindi na ako nagpipibo ngayon. Walang repolyo, walang ano, chicharon. Oo. Tugal mo? Pero Plato, kung wala ko. kabisado mo naman yung pibo, pwede naman. Pero kasi dito for the sake ng kwan, ano, yung nagtatanong lang naman. Sige, kwan natin. So this candlestick move now is considered as retracement. Kaya nga siya Fibonacci retracement ang tawag sa kanya. So ito siya, ito. Yon ginagamit for some traders na hindi alam kung saan magre-retrace. Pero pagka ikaw ay medyo veterano ka na, di mo na siya kailangan. Oh. For example, saan nilalagay yung pibo? Mula baba, taas. Baba, pataas, o taas pa baba? Sa green. Baba pataas. Bakit pa baba, pataas? Kasi bullish. Hindi nga, bakit nga? Bullish siya, yes. Pero bakit? By the name, Pibo retracement. Pansinin niyo ako, laging tinatanong ko yung sarili ko, bakit? Di ba? Nilalagyan ko lagi ng context. Kasi ano ba nagre-retrace? Di ba yung bull? Di ba? Ang umabante yung bull eh. So, ang hahanapin natin, saan magre-retrace? Kung lalagay ko sa taas pababa, hindi naman bumabay candlestick eh. Tumaas siya. So pag tumaas siya, magre-retrace. So, hahanapin ko yung retracement ng candlestick na green. Kaya, mula pababa, pataas. Kaya ako diniscuss to, there are a lot of traders, they really don't know saan ilalagay. Total na tanong din lang. Okay? So, tignan nyo. Para mas kita, nasa 1 hour na ba ako? Dali. Delete ko. Mag 15 minutes ako. Ayan. For the sake lang. Pero ako kasi hindi na gumagamit niya. Ayan. Ayan. So, yung iba, aabangan na dito yan. 61. 50, sabi nila. Pero kasi merong tinatawag, may tinatawag, ayan kasi, ayan o. PV. Fair value gap. Kaso ito, fair value gap din to eh. And this is
Mas malaki to. And then ito, ang tawag na iba dito is buyer zone. This is very attractive. Yan. Ang gagawin ko na lang, aabangan ko yung candlestick bumaba. And then I will wait for the consolidation. Any consolidation, lalo na yung mga nakatapos na, di ba? If there is a consolidation, ano yung makikita nyo? Di ba, weak candles? Yung nakatapos na, ang dami yung tinatandaan na candlestick. Okay yun. Walang kwan yun sa akin, ha? Ako kasi, ang candlestick ko, tatlo lang. Sure. Isang strength, isang control shift, tsaka isang weak. Yan lang. Kaya mahaba yan, kaya mahikli yan, basta maliit ang body, weak. Ito, maliit ang body, mahaba ang buntot, let's say green ito, from seller, nag-control shift siya to buyer. From buyer, nag-shift siya to seller. Dahil binagsak eh. Ito, kung green ito, ang strength niya, buyer. Parang ito. Parang iyan. Ito, binagsak ni seller, nag-shift buyer. Ito, strength candle ito. Ito. Yun lang. So, tingnan nyo, pag nag-pibo kayo, anong nakita nyo? Anong mapapansin nyo? Ayan, nilagyan ko ng pibo. Anong napansin nyo? Anong napansin nyo, mate? Tatanggalin ko, ha? Oh. Ilalagay ko ulit. Ano napansin nyo? Madaling tignan, Coach Eugene. Yung meron o wala? Pababa. Madaling tingnan yung meron o madaling tingnan yung wala? Di ba, pagka hindi mo alam, madaling tingnan yung meron. Tama. Pero pag alam mo, magulong tingnan yung meron. Kasi nga, may nakaharang pa eh. Ito, obviously, pag nakakaintindi ka, ito, buyer zone ito eh. Hindi mo naman ayan oh, bumababa ng pilit oh. Di ba? Ayan na siya oh. From a breakout, pullback. Kaya nga lang, anong nakikita nyo sa pullback? Series of red candle. Yes. Good or bad? If our bias is pataas, our pullback should be good. Para maging good, anong dapat mangyari? There is a series of red and green. And these are Green, all red. Medyo nakakakaba to. Nakapasok pa naman ako. So ako man, nagkakamali pa din. Ayan. So pag naintindihan mo siya, o yan, no? Lagyan mo yan ng pibo. Lagyan natin ng pibo. Di ngayon, ang nasa isip mo, ang nasa isip ngayon, pag naglagay ka ng pibo, dito yan. Dito yan. Kasi golden kwan ito eh. Golden tawag dito. May golden tawag pa. Pero, nung natapos ako ng full course kay coach, I learned to read the candlestick. Mas nagiging advantage. If I'm going to read this 3 candlestick, anong ibig niyan sabihin? Kayo, anong lalo na sa mga nakatapos na ng batch 3. Ano ibig sabihin yan? 3 candlestick na yan. Confirmation na pababa talaga. Momentum. Actually, it's not a confirmation. It's an indication na bababa. Kasi, ang bias natin, tataas. So, we are waiting for somehow, tama rin. Kasi nga, because they are strength candlestick, malalaki eh. So, somehow, bababa. Pero, remember, our higher time frame, anong bias natin? Pataas. So, Buy. may posibilidad pa rin ito na mag-stop somewhere here. Yun nga lang, medyo nagpapakita siya ng strength. Tama? Kaya, you need to, anong gagawin nyo? Anong gagawin natin, mate? Kailangan paghintay We sa wait. consolidation. Yes, we need to wait
for another consolidation or any sign of rejection. Gagamitin nyo ngayon yung mga tinuro ni coach. Ayan. But if this move will create an uptrend, ano ini-expect nyo rito? Ano mangyayari? Ano ini-expect nyo hihinto? Dito o dito? 1 o 2? Kung ini-expect nyo tataas, saan siya hihinto? The one po. Bakit? Demand zone. Hindi, bakit muna? Bakit Buyer- doon nyo siya ini-expect? Lower So, high po. Yes. Because kung tataas na to, it should create a higher low, sorry. This is the law. Higher It low should pa. create a higher low. Because the moment na bumagsak yan, ang bumagsak dito, wala nang higher low. They are both low. Na-violate yung structure. Change character. Yes. Kaya instead of using PIBO, nag-candlestick na lang ako. Ayan, tulad yan. Medyo, ano yung pinakikita? Basahin nyo yung candlestick. Ano pinakikita niya? Anong ginagawa niya? Di ba? Buyer rejection. Nagre-reject si Rejection. buyer. Di ba? Ibig sabihin, there's a presence of buyer. Anong bias natin long term? Buy, di ba? Bye. So ibig sabihin, mukhang may pag-asang umangat ito. Pero, not yet. We have to wait. Wait tayo. Any question? Mate, bukod sa yon. Sir, if ever mag-consolidate, sir, saan time frame tayo titingin, sir? 5 minutes ba? 15? You can use 15 minutes, you can use 5 minutes. Para sa akin, pwede. Kasi, let's say, ito, titingnan natin to, actually, wala namang kung 5 minutes o 5 minutes o 15 minutes. Kaya nga, you have to read candlestick whether it is 15 minutes and 5 minutes. You have to read candlestick the same kung paano nyo binabasa on the higher time frame. Subukan natin bumaba. Subukan natin bumaba, 15 minutes. Ayan. Sa 15 minutes, ayun, nagpakita siya ng di ba? Buyer's rejection. Kaso, may seller din. Meron pa rin presence of seller. So, ito ngayon, isipin nyo, nasa 5 minutes tayo, wala pa to. Isipin nyo, wala ito. Ito yung nakita nyo. Papasok na kayo. With small capital, Di ba hindi? Kasi, this is a weak candlestick. So, to confirm na merong shift, kailangan at least dito may green. So, anong gagawin mo? 5 minutes to. Anong gagawin natin pala? We wait. Yes, we wait for another 5 minutes closing. Since gumagalaw pa siya, hindi natin masasabi ito ngayon na bearish ito. Gumagalaw pa eh. What if at the end of the 5 minutes, nandito na naman siya? So, there are 2 bullish rejection. Red lang tingnan ito, pero bullish rejection yan. Yan. What if dalawang rejection yan, nandyan, tapos nagtatlo pa? Ibig sabihin, there is a strong presence of seller o buyer? Buyer. Buyer. Kaya nga lang, hindi pa natin nakikita si buyer zone. Pwede pang bumagsak yan dyan. Hindi pa niya kino-close. Kaya mapansin mo, medyo pumukan pa siya. Pwedeng ito ay 1, 2, 3. A downtrend from a retracement of this breakout. I hope na medyo lumilinaw sa inyo. You have to know this especially pagka nagbibigay na ng signal si coach. Let's say, nagsabi si coach na, sell, buy. Tingnan nyo yung market, baba kayo ng lower time frame. Pag napansin nyo, nagre-retrace pa, antayin nyo lang. Pag nakita nyo gagano na, sabi ni coach, sell, buy. Buy na kayo. Pansin nyo, minsan pag nagbigay ng signal si coach, nagre-retrace. Tama ba? Opo, coach.
Marami. Yes, coach. Yes. Nagre-retrace muna bago siya Nagre-retrace. mag... Kasi nga, malaki kapital niya. So, hintayin niyo, sa 1 hour siya magbibigay, punta kayo ng 15 minutes o 5 minutes, nakita niyo, pag nasa 5 minutes, nagre-retrace. Hintayin niyo matapos yung retracement. Tulad niya, retrace. Oh. Di ba? Ayan, oh. Para mas makita nyo, ang gawin nyo ganito. Di ba? Ito, candlestick. Lipat kayo dito sa line. Ayan, oh. Di ba? High, lower high, lower high, low, lower low. The moment na ito gumanon, binayolate niya na to. Tapos bumalik, tapos gumanon ulit. O, pasok ka na. Because this is just a retracement. And then, yung pagkakaganon niya, na-break niya na structure nung downtrend nung retracement. A retracement of a breakdown, and then this is now the continuation on a lower time frame. Okay? Nakuha nyo, mate? Medyo nakakalito yan. Nakuha nyo? Kuha, coach ko. Kuha po. Ulitin ko ha. Isa na lang bago tayo tapos. Kuha po, kuha. Okay. Remember, we are on the bias ng uptrend. Good breakout. And this is a pullback. Although na wala kayong makikitang masyadong green, there is a sign of rejection. Ayan. Ayan na. On the lower time frame. If nagbigay ng signal sa inyo on a higher time frame, most of the time 1 hour, yan. Buy, sabi, buy. Biglang nag-retrace. The retrace. From 1 hour, you go down 15 minutes or 5 minutes. Pag nakita nyo na merong downtrend on a small time frame, wait for the downtrend na mag-break na structure. Hintayin nyo. Tulad yan, anong nakikita nyo? Anong nakikita nyo sa tatlong candlestick na to? The first candlestick is may rejection, buyer. The second candlestick, ano? Seller o buyer? Buyer. Seller pa din. May rejection nga lang. Big Kaya nga value. lang, napansin nyo, hindi niya binutas ito. So, nag-i-establish siya ng support. Tama. But, Tama ka, tama. wala namang confirmation pa. Andun pa rin yung downtrend eh. So, you need to wait. Okay. And at the same time, hindi niya pa natatouch yung buyer zone. Konti na lang. Konting intay na lang. If bumagsak dyan, tapos nagkaroon ng panibagong ganon, antayin nyo yun. At least na-break na to. Ngayon kasi, hindi pa niya nabe-break eh. Nalilito kayo. Coach, tanong po, Coach. Line. Yes, mate. Coach, ibig sabihin, Coach, bago tayo mag-enter, kailangan natin ng change of character po sa lower time frame? Yung kay coach kasi, sa 1 hour siya nagbibigay ng signal, di ba? Opo, opo. Sa 1 hour siya, di ba, nagbibigay ng signal. Ulitin ko, sige. Ulitin ko ha, para ikaw sumagot sa tanong mo, mate ha. 1 hour. Sabi ni coach, buy. Hindi ka tumingin sa lower time frame, nagre-retrace. Eto na siya ngayon. Okay, then nag-buy ka dito. Sukatin natin magmula doon. Mukhang aabutin pa rito. Ilan ito? 92 pips. 97. Ayun, yung 97. Ibig sabihin, nag-retrace ng 97. Ang kapital ng iba, karamihan ng kapital nyo kasi 100. Tama ba? May 100, may 200. So, kung ang kapital mo 100, that is 95 pips, that is $9.5. Yung iba dyan, ininervous na. Nasisira na yung diskarte. So, ngayon, ang ina-advise ko, from higher time frame na 1 hour, baba ka ng
15 minutes. Sa 15 minutes at nakita mo to. Ano ibig sabihin nito? Ito. Ano ibig sabihin niyang 1 na yan? Hello, mate. Ano ibig sabihin yan? Pababa, mate. Pababa. Pababa. Eh, ngayon, sabi ni coach, buy. Kasi nga, ang bias talaga, long-term buy. Eh, kung ngayon, limited yung capital mo, anong gagawin mo? Mag-buy ka na. Pwede, di ba? Hindi. Pwede. Pagkakaya po yung capital, coach. Ha? Pwede. Pwede, coach. Pwede. Basta Ang problema madami. nga lang, ito Pag yung maraming stop pira. loss mo. Eh, Opo. sinasabi na nung candlestick, bababa siya. Limited yung capital mo. Nag-buy ka dyan. Bumaba. Anong mararamdaman mo habang bumababa? Kaba. Nervyos. Yes. Ito na, sinasabi niya na bababa siya. Kung limited ang capital mo at hindi mo kaya yung 100 pips, ang gawin mo, antayin mong matapos to. Tulad niyan, hindi pa natatapos. Ayan, bakit mate kang ina, bumay ka? Yes. Mataas ang capital ko eh. Naniniwala ako na iikot ito eh. Paano kung 100 lang capital mo? Yun ang problema. Yun nagkakaroon ng problema sa capital. Mana right entry ba? Tulad niyan, 15 minutes, ayan, rejection. Anong hihintayin ko diyan? Di ba? Tataas. Hintayin ko magkaroon man lang ng malaking green diyan. Ngayon, kung gusto kong malinaw na malinaw, baba ka ng 5 minutes. Yan. Ano na nakikita nyo? Yan, nag-green na. Ito na. Rejection. Buy Ito. na, buy. Ito. Maliit naman yung body, kaya sabihin na nating weak candles. And at the same time, di ba, itong buntot, hindi niya na binutas ito. Di ba? Kesa magpibo ako, ayan yung pibo. Ang ginagawa ko, binabasa ko yung candlestick. Ayun. From weak candles na red, naging green. Tapos, merong 5 minutes na green. Ito yung structure. Lagyan ko ng ganyan. Gumulo, di ba? Nung nagpibo ako, tanggalin ko nga yung pibo na yan. Tinungalan, tingnan ko. Di ba? Kinakausap ko yung sarili ko pag magpan ako. Tingnan nyo. Kitang-kita, di ba? Ano na nangyari? Downtrend pa rin ba? Ito ngayon, Trend na po. hindi naman didiretso yan eh. Break of sir. Gaganong konti yan. Pag ganun, pumasok ka na. Ako, pumasok ang ina. Kaya ko yung volatility. Okay. Ang tanong lang naman kasi, kailangan, anong tanong mo? Mag-lower, dapat ba pupunta ng lower time frame, di ba? Tama ba? Sa batch 3, di ba, ang sabi sa inyo, batch 3, nadinig niyo yan, ang lower time frame medyo maingay. Tama? Yes, sir. Ito ba maingay sinasabi niya ngayon sa inyo na nag-change na siya ng structure? Maingay ba siya? Hindi, clear siya, clear. Binubulong nga niya sa iyo magpapalit na ako. Hindi ka pumunta sa kanya. Hindi ka nagpunta. Ano nakikita nyo rito? Pero busy ako mamaya. Ano nakikita nyo rito? Nag-change ba ng structure? Di ba? Downtrend pa rin yan? Pero nung bumaba kayo ng 5 minutes, Kaya lang, huwag kayong pumasok agad dyan. Hintayin nyo ng low, higher low. Hindi ko sinabing ganyan na ganyan. Parang ito, di ba? Laging may ganun. Yun. Ayan na. Pero kung malakas ang loob nyo, pwede na. Pwede na. Bakit? Eto tayo, breakout. Pullback lang ito eh. May gamit yung line. Balikan ng kwan. Balikan ng candlestick. So, ganun yung gamit doon. Maingay lang ang lower time frame pag hindi mo alam basahin. Kaya nga nung natapos ako kay coach, nung natutuhan ko yung candlestick, inalis ko na yung mga iba-iba kong Eto ako dati, Eto. Ayan. Ganyan kaganda yung chart ko. Ang ganda, no? Kakulay.
Oh, meron pa akong stochastic. Oh. Ayan. Binase ko na lang sa kano. Ayan, oh. Oh, kung lalagyan ko pa ngayon ng ganyan niya, lalo na. Oh, ayan. Diba? Punta ka na lower time frame. Oh, 5. Napasend ng 1.5. Ito, oh. Bigay ko sa'yo 1.2. Oh. Wala. Kinuha Alam ni ko, Tito meron Party, marurunong hindi sa ko- inyo dyan, di ba? This is my 200. Wala ka naman. This is my 100. This is 50. This is 20. This is 10. This is 4 pa. O yan, o. Mag-bank transfer ako sa ano mo, 40K mo. Moving average. Ikuan muna natin yung ating mga kwan. Magkano ang ipupunta ko sa Any Gigas? question, mate? 25 kasi yung nakakasunod ba bank kayo? transfer. Mahal. Ano? Wala ako, sir. Balik ko na sa kwan, ha? Balik ko sa price action. Ano yung strategy ginagamit natin pala? Price action lang. Price action. Yes, yun lang. Support and resistance. Yun lang. Okay? So, ayun, no? Aha. 1 hour. Ayan, no? Ano nakikita nyo? Although na pula, di ba, may rejection. Tapos, ito yung long term. Long term ng ano to? Na economic data. Non-farm payroll. Oh. Tapos, para sa mga bago, no? So, malilito kayo, oo. Pero ito kasi yung mga susunod nating topic, yung mga pinapakita ko na sa inyo. Ayan. This is the Asian market. This is the London. New York. And usually, the closing ng London, ng New York at saka Asian is consolidation. Pero itong araw na to, dumiretso hanggang London yung consolidation. And then, nagkaroon ng breakout. Ayan. Sa may mga trabaho, kung ako sa inyo, wag nyo na i-trade yung Asian. Kasi sideways yan. Mauubos lang kayo dyan. So, reading the candlestick now, ano nakikita nyo? After the breakout. Yung buntot. Action po. So, may buyer na. Di ba? May buyer na. So, nag-agree na dun sa breakout and a good pullback. Kaya lang dito, hindi mo makita nga. Para to supplement yung tanong ka nga, baba ka ng 5 minutes. O, ayan. Ayan na siya. Mas maliwanag na. Anong maliwanag yan? Na-break niya tong downtrend of a pullback. And there is a rejection. Ayan. Dito na. Hindi na niya inabot ito. Ang hindi ko lang sigurado, baka pagdating dito, mag-double tap, tapos biglang bumaba. Tapos bago umakyat. Pwede pa rin yun. Kaya yung iba, pag ganyan, labas na uli. Pag nakakurot na, labas na. Pwede pa rin yun. Okay? So, ang topic lang talaga natin ngayon, economic data. This is just a live charting. So, next time, mag-MT5 tayo. Marami pa rin hindi marunong ng mga tools ng MT5. So, naka-video ito. Any question, mate? Para patayin ko na yung video. Para kung magkwentuhan man tayo, saan na ba yung video ko? Coach, may tanong ako.